na parte kang istorya kang sa tuyang komunidad harong kang Sagrada Familia. Malanganin inintroducir ni Father Luigi na 25 taon na ang nakalihis. Siya ang nagkonsagrar kan sa tuyang altar. Si Most Reverend Bosilo Kiambao, ang dating obispo auxiliar kan sa tuyang diocese. Asisiring man niya sa to, si Father Edison, si Father Nossi, mga amigong paling na nagkikipag-celebrar sa satuya sa kapiestahan kan sa tuyang fundador, San Luis Bonella. Pero anino sinda, kaibahan niya to, tanganing sa pag-celebrar, kaibahan maninda ang mga Benjamin kan sa tuyang komunidad. Ang mga Benjamin, ang mga maluya sa sosyudad, pisikal, mental, asin espiritual. Kaya mga tugang magayon na sa kapistahan ni Father Bonella, mabalik kita sa tema kan sa tuyang jubileo, sarabay sa pagsamba, padagos ang pagserbi. Sarabay sa pagsamba sa anong paagi. Nasa altar kang kagurangan kita nagkakatirikon. Iyo ini ang totoong piyesta, ang altar ng Diyos, kung sa inbig babaan ang tinapay, as inbig papabulos ang arak, na siyang nagiging hawak as indugog ni Kristo. Iyo ini ang dahilan kung yata kita nagkakatirikon, mayong iba. Si Father Bonella, dahilan man sana, tanganing kita apodo na magkatiripon sa rabay sa pagsamba, sa pagbaang asin pagkakan asin pag-inom, kan dugo ni Kristo na namutan ni Father Bonella. Ang nagsustenir ni Father Bonella iyo ang Eucharistia. Kung mayong Eucharistia, mayong Servants of Charity, mayong Daughters of St. Mary of Providence, mayo ang Sagrada Familia. Dahil sa Eucharistia, iyaon kita. Kaya, magayon na nagkakatirikon kita sa lamesang ini. Iyo ini ang lamesa kang familia. Iyo ini ang lamesa ng pagkasararo. Iyo ini ang lamesa kang Santa Komunyon. Kaya sarabay sa pagsamba. Pangalawa, na linya padagos ng pagserbi, na sa satuyang pagpakinabang sa hawak asin dugog ni Kristo, namimitbidan niya to siya presente sa broken body of Christ. Kita ang broken body of Christ. Broken yata, mayo kita kung mayo si Kristo. Bago kita kumpleto kung mayo si Kristo. Kaya dahil kay Kristo, ang sa tuyang pagiging lugadan, sugatan, pagiging may kapansanan, physical, mental, spiritual, nararahay kay Kristo. Kung dahil niya itong marekognisar, nakita lambang sarong sa to may kapansanan. Ako may kapansanan, may kakundian. Kamo mayong perpekto. Kung dahil niya itong marekognisar na ang lambang sarong may kakulangan, dahil ikitang pwedeng maghipnom kan kakulangan kan iba. Kulitaan kakulangan na igwa kita hinihipnoan ni Diyos, tanganing maging instrumento kan paghipnom sa iba. Kaya magayon, na sa pagsamba niya to, sarabay na nagsasamba, padagos ang pagserbi. Bago lang mga padi, relihiyosong Guaneliano, o mga madring Guaneliana, bago lang ang kapadean, bago lang ang mga staff kang Sagrada Familia o kan bilog na komunidad, kang Servants of Charity as in Daughters of St. Mary of Providence, kundi kita, gabos kita. As in konkreto iyan sa Barangay Bugtong, mga tugang, sarabay sa pagsamba, padagos ang pagserbi, bago lang ini tema na hahamanon, kundi hamana na nagpapadagos. Alagad si Father Bonella sa pagmugna
o sa pagserbi sa kapwa, dahil niya hinihinaman na solo. Si Father Guanela, dahil niya hinihinaman na solo. Sa katunayan, igwang metodolohiya si Father Guanela, igwang paani, aron kang ibang mga santo. Ano ang ginimo ni Father Guanela? Sa paagi niya, namok na ang duwang kongregasyon, servants of charity para sa mga relihiyoso, as in PADI, as in ang Daughters of St. Mary of Providence. Sa paagi kay ining duwang kongregasyon, ang pagkamot kan Dios sa pagserbi sa kapwa, nagpapadagos. Alagad masabi kita, klerikalismo, kamusta na? Dahil po mga tugang, tamaliban sa Daughters of St. Mary of Providence, St. Mary of Providence, and Servants of Charity, igwang inaangkot kami Guanelian lay cooperators, ang mga laiko na nagpapartisipar sa buhay asindisyon kan Guanelian family. Kaya bago kompleto ang Guanelian family, kumayo ang Guanelian lay cooperators, taang kamamutan kang kagmugna na ang pamilya maging inklusibo, bago eksklusibo. Bago lang kami, kundi kita. Alagad sa ligas, pimayon pa kitang lay Guanelian cooperators. Ini ang pangiturugan kan komunidad. Ini ang pangiturugan, nyata mga tugang, kung ang mga taga-barangay buktong magpuka, asin magsimbang sa pangapoda na ini, maaasikurar niya to na ang misyon ni Diyos sa paagi ni Father Guanela, asin inihera sa satuya, maasikurar na ang misyon na ini magpapadagos. Kulita, ang nagpipredikar mo niyan, maabot ang panahon, malilipat, makahalit. Ang superior, malayo din pa Italy. Depende kung siya matalikod sa kinaban sa Pilipinas. O ang nag-presider kaning mahalik, as in maabot ang panahon, kami magkakagaladan. Ang staff, ang residents, masasaralidahan, tamayong mang permanente sa kinaban. Alagad kung igwang identidad, sarong organismo na mga tagayamong digdig, mga tugang mapadagos ang satuyan, ang misyon kan Diyos, mission day, bakong mission ko, mission indo, mission niya, mission kan Diyos sa paagi ni Father Guanela, asin kan sa iya mga disipulos. Kaya ini kaghaman mayong iba kundi Diyos, alagad kinakaipuhan kan kooperasyon kan lambang saro, kulita, sa satuyang pagkooperar sa misyon kan Diyos, inaasikurar man kan Diyos ang satuyang lugar sa langit. Nadalong dito ang Ebanghelyo. Kagurangan, no arin ka nahiling na huba, nabibilanggo, nag-ehelang, nagugutom, napapaha, nagmumundo. Anong sabi kang kagurangan? Ano man ang ibuho nindo sa kasarilitan, sa sakop nindo ginigibo, sa iya ginigibo. Kaya, sarong magayon na asigurasyon ini para sa to, na nabing aasigurar kita na may paglaom na kita mapasalangin kung kita nagsisirbi. Alagad iba ang pagserbi na pagserbisa na mayong pagkamuot. Ang pagserbi, kaipuhan perming may pagkamuot. Takot mayong pagkamuot, pero kita bagtingan na nagkakalampat na mayong magayon na tanong. Kaya, ini ang pangapodan sa to. Ini ang pangapodan, bago lang sa mo na mga nag-akop kang vows o nag-profess kan evangelical councils, kundi sa satok kabos, miyembro kang buhay na simbahan, miyembro kang simbahan na namot na o minungna na Jesucristo.
huli sa pagkamot na iwa siya para sa ko. Kaya magdalay lugod, nasa misyon na ini, mayong individualismo, mayong pagparana, alagad nagre-respeto, ang responsibilidad kan lambang sa ro. Dahil dyan, maaasikurar niya to na sa tuyang bigahaman, yaon ang inspirasyon kan mahal na Diyos, yaon ang pagkamot. Lugod mga tugang, di kita mapag-aral sa pagserbi. Maski nga ni pagminsan dibisin, asin da inaapresyar sa tuyang mga bigahaman. Kulitan, dai sa tinakbanan ini, magkukuha ang premyo ng pagkamot, kan pagserbi na may pagkamot, kundi sa langit, sa kaharian kan Diyos.